Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Bago to mag-umpisa mga kaibigan sa kinagawian natin po sa pa-shoutout mga kaibigan. Shoutout muna kay Ilbert Mojado from Cebu, Rodel Medeldia, Jerry Boy Lopez, at saka itong si Arvin Lumayog. Good morning sa ating lahat po. Ang pag-usapan natin sa araw na ito mga kaibigan ay ito. Yung-topic natin nung kahapon o nung isang araw ba yun ay itong about sa paano ba mag-ano ng 3 days printing. Sabi niya mga kaibigan, ilang dips ba daw talaga pag sa 3 days printing. Kasi ang nasabi ko doon mga kaibigan ay DO fight po. Kasi sa DO fight naman mga kaibigan, bago ka pumunta sa bungan, 4 hours sa akin, painumin ko muna ng 2 dips lang po ang manok ko bago ko dalhin sa bungan mga kaibigan. Kaya ito naman sa tanong niya ay sa 3 days daw, paano ba daw ang proseso sa pagbigay ng tubig po? Dati pa rin yan mga kaibigan, ay ganun pa rin yun kasi sa 3 days mga kaibigan, kinokontrol na talaga natin yung tubig. Pero depende na rin sa obserbasyon niyo po, baka masyado ng tuyo na yung manok mo o dry na talaga. Sa umpisa mga kaibigan, kasi sa 3 days mga kaibigan po ay, pag sinasabing 3 days sa akin po dyan mga kaibigan, mag-umpisa po ako ay Thursday kasi Thursday, Friday, Saturday, 3 days before the fight kasi Sunday ang laban mo. Kaya Thursday po. Sa atin naman dyan mga kaibigan, sa Thursday, pinapakain mo yan sa umaga. Pwedeng 3 dips mga kaibigan. Sa gabi, pwedeng 2 dips. Ganun lang po. Tingnan nyo po yung manok mga kaibigan. Baka binibigyan nyo lang ng 1 dip. Tapos ang manok mo, ito yung tuyo na po ba? Malalaman mo lang din yan mga kaibigan kung tuyo na yung manok mo. Kasi iba yung sa balahibo po. Talagang parang tuyo na mga kaibigan. Parang tumatayo na. Hindi na masyado refine yung balahibo kung tingnan nyo mga kaibigan. Kaya ingatan nyo rin yun mga kaibigan. At kailangan mag-obserba ka rin tayo kung tuyo ba or basa ba yung manok mo. Ibig sabihin mga kaibigan yung moisture mo ng isang manok. Huwag nyo masyado, depende lang yun kasi may iba-ibang klase ng pagkondisyon kung may iba't ibang bloodline kasi may sweaters, rounded kasi yung sweaters mga kaibigan ay talagang komportable sila dun sa medyo dry mga kaibigan. Yung rounded naman medyo basa, nalalaman naman natin yan mga kaibigan sa through social media, mga ganun. Obserba lang po talaga at saka aral mga kaibigan. Kaya sa atin dito, kahit ulutan lang yan o talaga ibigay mo pa rin yung tamang tamang moisture sa manok mo mga kaibigan. Alam nyo na, kailangan talaga yun na ikumpleto mo yung para naman sa pagka-portable na yung manok na talagang malagay mo siya sa kanyang comfort zone na talagang siya, komportable po para sa araw ng laban ay talagang kampante ang isang manok sa paluan man o ano man yan, basaan man, talaga nandun ang presensya ng presence of mind ng isang manok po. Kaya sa atin dito, sa akin lang ito mga kaibigan, sa 3 days printing, ang sistema sa pagbigay ng tubig po, sa umaga, bigyan mo ng 2 dips, sa gabi, pwedeng wala. Ganun po, sa akin lang yun mga kaibigan. Sa umaga naman, pagkatapos kumain, bigyan mo lang ng 2 dips. Basta sa akin mga kaibigan, napaka-importante po, bago dalhin natin sa ating sa area na ating ng exam, bago natin dalhin doon 4 hours mga kaibigan before natin dalhin, painumin muna natin ng 2 dips lang po. Ibig sabihin mga kaibigan, dalawang lang po, dip lang sa manok mga kaibigan, yun lang po. Yun lang ang pinaka-importante doon mga kaibigan At saka sa tanong naman anong dapat ibigay, with feeding man yan o dry feeding, sabi nila mga kaibigan, tama ka boss na lumiliit na yung ipot, may puti sa dulo. Nako, talagang madali lang yung makuha mga kaibigan, lalo na pag ang binibigay mo ay yung mga inirborn B12, ganun lang. Pag mahugasan mo na yung paa mga kaibigan, lagay mo na sa kulungan, nako, makita mo yung mga ipot mga kaibigan, ay talagang lumiliit na po. Kinabukasan, lalo na pag nahugasan mo yung mga paa, nako, super mga kaibigan, pag alam mo yung ganun, talagang advantage sa'yo mga kaibigan ng kahit mga 20% lang siguro ang advantage natin dyan. Kasi talagang may palo ang mga manok po. Totoo yan. Tayo naman dito ay
Hindi naman tayo nagsisinungaling kasi may nag-comment sa akin. Yung iba daw nagsisinungaling, hindi naman siguro kasi yung mga vlogger naman ay sinasabi lang nila din yan through their experience. Pero depende na rin sa atin yun bilang isang tagapanood or talaga nangalap ka ng informasyon. Depende na rin yun sa iyo mga kaibigan. Depende na rin sa ano nyo po, yung obserbasyon nyo sa isang taong nagsasalita kung talagang loyal ba talaga siya sa kanya mga sinasabi po. Kung totoo ba talaga na experience niya yun. So malalaman nyo naman yun mga kaibigan kasi kung kayo naman ay nasa sitwasyon na ganyan, na kayo ay nagkondisyon sa manok, malaman mo naman yun, masabi mo na, totoo pala yung sinasabi ni Macau, totoo pala, hindi pala totoo yun. Yung mga ganong klaseng bagay ba mga kaibigan kasi napaka-importante talaga, lalo na pag personal kang gumagawa dyan lalo sa conditioning. Kasi sa manok mga kaibigan, sa tingin ko po, sa pag-alaga mo, mula sisiw hanggang paglaki at saka sa conditioning, sa akin mga kaibigan ay napaka-excite po pag tayo ay magkondisyon, lalo na pag nanalo yung manok natin. Ako, napakaraming napakaraming salita po na enjoy ka rin bilang isang magmamanok po. Yun lang mga kaibigan, sa atin naman dito ay talagang enjoyment lang bilang isang magmamanok rin na talagang nagbigay din sa ating mga experience mga kaibigan. Kung ano ba, lalo na pag ikaw ay baguhan, nalilito ka, katulad nitong pagbigay ng tubig. Sa'yo, kung wala ka talagang, walang nagturo sa'yo, katulad ko dati, walang nagturo. Pinainom ko lang yan ng tudong-tudong, kaibigan. Hanggat sawa po, totoo yan. Pero nanalo pa rin, mga kaibigan, kaya sa atin yan. Kahit ano bang pamaraan yan sa kaibigan mo o kanino man, irespeto natin yan, mga kaibigan, kasi pag binubuli mo yan, tapos ikaw, yung manok mo pala ang talo, nako, nakakaya naman yun. Pero sa atin, mga kaibigan, itong pagbigay ng tubig talaga sa akin, sa 3 days na mag-quinting tayo ng manok, okay na yung 2 to 3 days po. Kasi kinokontrol lang natin yung mga kaibigan moisture ng isang manok Yun lang po, mga kaibigan, hindi na tayo magtagal, baka naman kamali tayo sa ating sinasabi po. Yun lang talaga, mga kaibigan. Kinokontrol natin yung tubig kasi nagpupuwin tayo sa ating manok Baka masobra ng tubig, mga kaibigan, mag-off yung manok mo. Medyo hindi na pumapalo sa nako, magka-problema tayo dyan. So, depende pa rin yun sa inyo, mga kaibigan. Depende pa rin sa obserbasyon nyo, sa manok nyo na kinokondisyon mo. Depende pa rin yun. Kaya, yun lang ang masabi ko dyan, mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.